Pumunta nga si RJ sa kanilang party dahil rin sa kagustuhan nitong si Carlos. Ayaw sanang pumunta ni RJ. Nais na sana niya itong umuwi. Subalit ang alibay nga ni Carlos ay alang-alang na lang daw kay Annalyn para mas maging masaya siya kapag nakitang nandoon din sa kasal ng kanyang ina. Ang lahat nga ay masayang masaya maliban lang dito kay RJ. Hindi siya natutuwa sa kanyang mga nakikita. Subalit siya ay nakikisama na lang din alang-alang sa hiling nitong si Carlos. Ngunit may iba palang motibo itong si Carlos, kundi ipamukha nga sa kanya na talunan itong si RJ at siya ang nagwawagi. Gusto niyang ipamukha kay Lynette kung gaano ka miserable ang buhay nitong si RJ. Nalabas ni Carlos kay Lynette na kaya niya in-invite nga itong si RJ ay dahil kay Annalyn. At isa pa kaibigan ang turing niya dito. Ngunit ang hindi alam ni Lynette ay sinadya niya yun para masaktan itong si RJ at ipagmukhang tanga dito sa kanilang party. Nais niya na makitang luhaan itong si RJ habang sila ay nagsasaya. Balit nagulanta nga sila dahil sa ginawang sorpresa nitong si Moira. Instead kasi na Dove ang kanilang pakakawalan. Excited na nga ang mga ito at agad na binuksan ang naturang cage. Subalit nagulat ang lahat sa kanilang mga nakita dahil instead na Dove ang mga nakita nila ay mga palaka, 2 pirasong palaka. Kaya sa sobrang takot nga nitong si Lynette ay napasigaw siya ng malakas. Galit na galit si Carlos at hinilangan niya itong si Lynette. Hindi siya nakapagtimpi at kinabig nga niya ang cage kung saan ang naglalaman ito ng mga palaka. Lumundag ang mga palaka sa sahig. Samantala, agad na tinawag at tinanong niya kung nasaan ang mga wedding coordinator, bakit mga palaka ang nasa loob ng cage. Maya-maya pa nga, ay dumating na nga itong si Dr. Ray. Dito niya ikinuwento na nakita ni Dr. Ray itong si Moira sa likuran at siguradong siya ang may kagagawan sa mga palakan na nandoon sa cage. Kaya naman agad na hinabol ni RJ itong si Moira nung makita sa may di kalayuan. Agad namang kumaripas patakbo itong si Moira matapos masaksihan ang kanyang ginawang kabalastugan. Tinanong nila ito kung siya bang may gawa at aba syempre hindi nga ito aamin sa kanyang ginawa. Subukan niya magpalusot at sasabihin hindi nga niya ginawa ang mga bagay na yun at coincidence lang na nagkataon na nandoon din siya sa party na yun. Subalit hindi naniniwala si Dr. Ray dahil dati na niyang ikinuwento na meron siyang gustong makita sa isang party kung saan meron din siyang binanggit na sorpresa. Maya-maya pa nga ay nagsidatingan na nga itong si Chang Susan kasama nga itong si Josa at may daladalang balde o timba na naglalaman ng mga palaka na kanilang hinuli doon mismo sa party. Nakagagawan nga nitong si Moira. Sinabi ni Chang Susan at ni Josa na wag na siya makaila dahil alam na nila na may gagawin nga itong si Moira nung nakita pa lang nila ito sa may CR. At wala siyang takas dahil kilalang kilala na nga nila ang pag-uugali nitong si Moira na tuwing magpapakita ang kanyang presensya ay may gagawin itong kakaiba na ikakagulat nila. Hinila ni Chang Susan ang naturang timba at itinapon nga dito kay Moira ang mga palaka na kanyang daladala. Sinabi nito mabuti pa daw ay lumayas na siya at isama na rin niya ang mga palaka. Napasigaw nga itong si Moira at takot na baka tumalon sa kanya ang mga palaka at magkaroon siya ng mga kulugo. Bago pa man nila mabuksan ang cage ay ibinigay ni Doc Kitty ang tunay na kahulugan ng 2 Dove. Ito nga daw ay nagsisimbolo sa mga bagong kasal kung saan magkakaroon sila ng kapayapaan, pagmamahalan at ang 2 Dove na kahit magkalayo ito ay mananatili pa rin itong iisa at magkasama. Ngunit dahil sa pinakita
ng mga dalawang palaka. Ano na naman kaya ang ibig sabihin noon? Signal na ba ito ng magiging magulo ang kanyang kasal? O ang kanilang hinaharap na buhay kasama nga itong si Carlos ay punong-puno ng pasakit at pahirap na maling desisyon na kanyang ginawa. Guys, pakabangan natin.